Tuwing summer, bigla na lang may yellow at red alert sa kuryente. Tapos may rotational brownout pa. Alamin natin bakit talaga nangyayari to. Grabe, bakit ba parang taon-taon to nangyayari tuwing tag-init? May dahilan pala sa likod nito. Ang kuryenteng dumadaloy sa bahay natin hindi pwedeng iimbak ng malakihan. Kaya dapat palaging pantay ang ginagawang supply ng mga planta at ang kinokonsume nating lahat. Sa buong Pilipinas, ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang nagbabalanse ng supply at demand ng kuryente sa Luzon Grid. Pagdating ng summer, sobrang init kaya lahat tayo binubuksan ng aircon at electric fan natin. Dahilan ato para biglang tumaas ang demand sa kuryente. Kasabay nito, bumababa ang naipoproduce na kuryente ng mga hydroelectric power plant natin dahil natutuyo ang mga dam. Kita mo, dalawang bagay ang nagtatagbo, bumababa ang supply habang tumataas ang demand. Doon nagsisimula ang problema. Ang NGCP ang bantay ng buong grid, sila ang may hawak kung sapat pa ba ang kuryente para sa lahat. Kapag ang demand ay naging mas mataas kaysa sa kayang ibigay ng NGCP, dinideklara nila ang red alert. Yellow alert muna kapag paubos na ang reserba, tapos red alert naman kapag critical na talaga ang supply. Para hindi bumigay ang buong system, kailangan nilang patayin ng salit-salit ang kuryente sa iba't ibang lugar. Iyon ang tinatawag na rotational brownout. Ang mga distribution utility tulad ng Meralco ang nag-e-execute ng aktwal na schedule ng brownout sa bawat lugar. Kaya pala hindi sadya ang brownout para iligtas ang buong grid natin yan. Apektado ang halos lahat mula sa mga bahay natin hanggang sa mga negosyo at eskwelahan. Pero paikot-ikot lang naman para pantay-pantay. Fun fact, hindi actually iisang grid ang buong Pilipinas. Magkahiwalay ang Luzon, Visayas at Mindanao, konektado lang sa isa't isang link. Kaya sa susunod na may red alert o brownout, alam mo na, hindi ito kapabayaan, kundi paraan para protektahan ang buong grid.